mga kajumante ko and welcome back to my YouTube channel. Happy 2023 at ngayon na naman lang po ako nakapag-vlog dahil hindi ako papayag na hindi ko to i-vlog at i-share sa inyo ang kakaibang experience na ito. Ayan, nakuha ko na nga po ang pinakahihintay ko na tananan, nasan ba yon? Multiple entry US visa application. At syempre, pinasasalamatan ko ang aking asawa na nag-push sa akin na, hoy, kumuha ka na ng US visa mo. Asa na ang US visa? Sige na, mag-apply ka na. Ayan, ganyan. Dahil ako nga ay nakulitan na kumuha na nga ako ng US visa. And of course, sa aking pagkuha ng US visa application, naki-join ako sa group na andito siya, US visa application ba yun? And of course, yung mga admins nun, nag-join ako and nag-enroll sa East Coast Visa Consultancy. Ayan, very highly recommended po sila. Dahil syempre ako may work ako, hindi ko na maasikaso yung bayad and from the scratch, hindi ko kasi alam. So, wala rin akong time para manood pa sa YouTube kung paano ba mag-create ng DS-160. Ayan, with the help of US Visa, East Coast Visa Consultancy, ayan po ang page nila, ilalagay ko na lang po dito. Sila po ang nag-create and ng DS-160, nag-provide lang ako ng mga information. And of course, dapat mayroon kayong valid passport. So, yung mga 6 months na ano ba yun? Yung 6 months na validity. Ayan. Ano yung naghahang yung utak ko, no? So, yun na nga po. So, nag-provide ako ng information. Nagbayad po ako sa RCBC. Medyo may hindi pa magandang pangyayari sa RCBC, which is na mali po yung pangalan ko. Ayan, nagpabayad lang po kasi ako dahil hindi ko na maharap. And then, upon knowing, pagtingin ko sa MRB fee pa yun, ibang pangalan, na-shock po ako. And then, sinabi ko nga po sa aking mga agency. At sabi nga nila, yun nga, ang US Embassy is very strict. And yung fee na yun is non-transferable and non-refundable. So, tawag daw ako sa US Embassy para palitan ko pa yung pangalan ko and so on. Sabi ko, hindi ako papayag dito. So, pumunta nga ako sa RCBC at pinapalitan ko. Sila naman yung nagbayad at yun na nga, lumitaw na yung pangalan ko. Yun din tip yun na dapat titingnan nyo sa resibo na yung pangalan nyo mismo ang nakasulat doon. Kasi yung ibang teller siguro namamali sila doon. So, yun na nga. At nagkaroon kami ng discussion sa agency kung ano ba yung mga key points and yung mga ano ba tawag doon? Strong ties ko. Ayan. So, ito nga ang nilista nila na I am married. Isa yon sa strong ties. And I am, yung may position ko sa trabaho ko. Then, 8 years na ako. Yung husband ko is, syempre, hindi ko nasasabihin, government, chorba, ayan. So, wala akong immediate relatives in the US. At, tinake note din nila ito na strong point ko na meron ng visa yung husband ko. Pero, itatanong ng consul kung ano ba, kung bakit hindi nagamit ng husband ko yung kanyang US visa. So, tinake note nila lahat yon. Then, I am a law graduate and will take the bar. So, strong ties na. Babalik nga ako dito sa Pilipinas. Ano ba yan? May alikabok. Ayan. And then, may 3 travel history ako in Asian countries. So, yun. So, dun kami nag-focus. And then, syempre, nagbabasa-basa rin ako, silent reader ako sa US visa application dun sa member sa FB page. Nagbabasa-basa rin po ako doon. So, ayan na nga. Meron akong, nag-create na sila ng aking CGI account. And, February 2023, yung first kong appointment. And then, sabi nila, pwede naman yung baguhin. So, pasalamat talaga ako sa page na yon na nagsabi na may early appointment. So, ako naman, nagkonsulta ako sa agency ko, pwede ba ako magpa-appoint? So, November yun November
biglaan na lang ako nagpa-appoint. Siguro ano na yun eh, magno-November na. So, mabilisan 6 days na lang, ano ko na interview ko na. And then, sinabi ko sa asawa ko na luluwas na nga ako dahil Pangasinan ako, luluwas na ako ng Manila. And sabi niya, very early. Hindi pwede yan kasi kailangan muna nating mag-brainstorming dahil hindi biro ang syempre, ang fee sa US visa. And of course, iba rin kasi yung one shot ka lang na kailangan maipasa mo isang beses lang dahil syempre, di ba, iba pa rin yung record na ano, basta ganon. So, yun nga, November, sabi niya, wag, dapat yung fresh ka, yung, alam mo yun, nakapaghanda ka, mga siguro, isang buwan, pwede na yun. So, sabi ko, kinancel ko, pwede pa naman, may isa pa naman ako. So, nag-open yung slot, and then sa tulong ulit ng FB page na yun, na merong slot na open, ganyan, January. So, pagtingin ko, mabilisan din ako. Oh my God, January 3! Edi, tumawag ako sa husband ko, eto, January 3, okay na ba to? Okay yan, go mo na yan, go! So, January 3, iniisip ko yun, syempre, January 3, dahil January 1, mag-New Year, syempre, pupunta sa relatives, parang pagod-paguran ako noon. So, ano ba, January 3 nga ba? Then, dineclare naman ng ating presidente na walang pasok ng January 2. Okay, sige na nga, January 3. So, inin ko na yon, January 3, 8:15 AM. Ayan na nga. So, dumating na ang January 3, 8:15 AM. At nag-book din kami sa Bayview Hotel. Ayan, very maganda doon kasi 2 days kami nagstay dahil syempre ako kain ng kain, ganyan. At ito po mismo yung damit ko sa US Embassy. Ayan. Kita nyo naman, may belt. And of course, hindi masyadong ano yung makeup dahil nakamask ako ng puti. Ito rin mismo yung mga accessories na ginamit ko. Syempre, ang ating wedding ring. And simpleng earrings lang and hikaw. So, wag na yun. Doon na tayo sa main point. Ayan. So, doon nga sa US Embassy, is kailangan no electronics talaga. Ito, ipapakita ko rin sa inyo yung itsura ng aking folder. Ito, sinabi nila Sir Rafi sa East Coast Visa Consultancy na ganito dapat yung folder, yung clear, na ang nakalitaw is ipiprint ko with in colored yung visa application ng asawa ko. And then, nandito yung visa niya, syempre. At ano ba yung mga dadalhin? Yun nga, passport, old and new passport. And sabi nga din na lagyan din ng, anong tawag dito, ng clip, paper clip yung mga bansang napuntahan ko na, yung mga may tatak, lalo na yung mga may visa. Ayan, so sinunod ko po yun. Dala-dala ko rin ang aking confirmation letter, appointment confirmation, MRV, yung sa pagbayad ko sa RCBC. Pero lahat to hindi naman hinanap. Ang hinanap lang po is yung passport and of course yung code dito sa likod. Sila, tinatakan pala nila yon. So, yun na nga, pagpasok ko, nagtanong yung guard, wala na po bang cellphone, ganyan. So, okay. Ang dali na lang kasi parang, ina-expect ko January 3, maraming tao yon. So, 7 ako pumunta, 8:15 yung schedule ko. Tuloy-tuloy lang naman ako. Sinabi ko lang yung pangalan ko, ganyan-ganyan, and then nilagyan na ng barcode ito. And then, wala nag-guide nga eh. Pagpapasok ko na ganyan, so ito lang po yung dala ko. Ayan, nakaganyan lang ako. Folder. Wala akong dinalang bag para wala nang breche, ganyan. So, pagpasok ko, yung Zen Aura, ayan, dapat daw smile na hindi kinakabahan, be yourself, focus lang, ganyan. So, good morning, Happy New Year, ganyan ako sa lahat, pati sa mga guard, sa mga janitor, and then may mga ilalagay mo yung ano, parang sa check nila kung may mga ano ka, ganyan-ganyan. So, wala naman, pasado, ganyan. So, sa step 1, pumunta ako, dito ang pila, sabing ganun. So, mabilis lang naman yung usad. May naririnig pa nga ako nagraradyo-radyo. Standby lang, standby kasi paisa-isa yung pagdating, mga ganun. So, sa step 1, ang hinanap lang din is yung passport ko. And then, your name please, sabi niya. So, syempre, hindi mo naman makakalimutan yung name mo. And birthday, sabi niya ganun. Then, ang sabi pa niya sa akin, ito ba yung recent photo mo? Ganyan, sabi ko, yes ma'am. Ganyan ako. May nunal ka pa dito? Sabi niya, Pilipino pala yun.
Meron po ma'am, hinuwad ko yung aking face mask and then nag-smile ako, ganyan. Ayan, pinakita ko yung nunal ko. Ako yun, gano'n. Then, hindi naman hinanap yung 2x2 ko. So, inano ko na, sinoli ko na lang ulit. Ewan ko ba kung bakit may 2x2, pero hindi naman siya hinanap. So, okay na yung step 1 ko. Proceed ka na sa step 2. Sabi niya gano'n. So, may pila ulit, ganyan. Yun naman ay biometrics. So, panoorin nyo na lang yung mga ginagawa para hindi pa ulit-ulit. Ganyan sila. So, may apat ba biometrics kang ganyan. Tsaka, ito, si rab-rab-rab. Medyo masungit nga kasi medyo pasmado kasi yung kamay ko. Ang sabi, pasmado yung kamay mo, rab-rab mo na ganyan. Ano ba yan? Kinakabahan ka ba? Sabi nga gano'n. Hindi po. Pasmado lang po talaga yung kamay ko. So, okay na! Tapos na ako sa step 2. And then, yung final is yung pagharap mo sa konsul. Ayun na, excited na ako. Pero, medyo may pumipintig-pintig sa puso ko. Kinakaba, pug-pug-pug, ganon. So, pila na ako dun sa konsul. Haba din ng pila eh. Pero, yun na nga. Sabi nga, no fidgeting, wag kang no checking of documents, huwag kang titingin sa left, right, gano'n. So, dun sa konsul, ipinahinga ko na yung utak ko, kumakanta-kanta ko ng West Virginia. Kasi yun yung nasa, ko kung saan ka pupunta. Sa Virginia yung sinulat namin, Alexandria, Virginia. Ayan. So, kumakanta-kanta ko, Almost Heaven, West Virginia. Gumagano-ganon ako sa utak ko para, yung alam mo ba, nililibang-libang ko yung sarili ko. And then, papalapit na, nakatayo pa lang kami, ganyan-ganyan. Tapos, ini-stop nila. Okay, stop muna. And then, yung pag-upo ko na, yung upo na ako, yun. Upo, withholding area pa rin yun. Dahil malapit na ako sa konsul eh. Doon ako nakaupo ako, nahaharangan siya ng isang block ba yun? And then, ang nakikita ko lang is yung window 25. Hindi ako very good sa pag-describe ng mga konsul, pero, chubby siya, medyo chubby, ayan, pero mukha siyang mabait naman, yung aura niya is ngumingiti, pero intimidating. Ganun na ata, no, mga konsul, dapat magmukha silang very powerful, very intimidating sa harap mo, ganyan. So, yun nga, ang katabi ko is dalawang maliit na lalaki, pero napakaingay nila, kasi, alam mo yun, nire-relax ko yung, kanta ko, parang makakanta ko, countries, take me home to the place where I belong. Kumakanta-kanta ako na ganyan. Sa isip ko lang yun para hindi naman, parang kunyari, antok-antok ka lang, ganyan. Kasi, take note marami ng CCTV. Diyan sa US Embassy, pinapanood ka na siguro yung mga yan. So, yung mga kilos mo, dapat hindi masyadong, di ba? Dapat relax ka lang. So, tulog-tulog lang ako. Pero yung katabi ko, napakaingay. Kasi sila mismo, nagmamaritesan. Sabi na, ay, ayun may blue paper, may blue slip, denied. Gumagano-gano sila. Diyos ko, denied din yung dalawang, nanay-tatay. Denied sila. Tingnan mo, gumagano-gano sila. So, medyo na-irritate ako ng slight. Pero, syempre, ako naman is New Year ngayon. So, pinikit ko na lang yung sarili ko. Ganyan-ganyan. Malapit na. Ganyan. So, ang likod talaga nila. Nag-CR pa nga yung isa. Ganyan. So, yung kami na, yung hilera na namin na isa-isa nang tinatawag. Naku po, kami na. Yung kaba ko talagang medyo lumakas. Yung pug. And by the way, yung itsura ko, ito na rin yun. Meron din akong salamin nun. Ayan, nakasalamin ako din. Nakamask din ako ng white. Kinakabahan lang din kasi ako dahil kahit na pumipikit-pikit ako, kunyari natutulog, pero naririnig ko sa window 25 yung ang lakas na denial. Kasi di ba acrylic yun, tas nakamay, tas I'm sorry, yung mga ganon. Parang, okay naman siya. Parang ang galing naman niya mag-English. Naririnig ko rin yung interview na okay naman, pero denied. So yun na nga, tinawag na yung mga katabi ko. And then ako na, tinawag ako, proceed to window 25, sabi sa akin ng usherette. Naku, window 27 pala yun. 25 lang kasi nakikita ko. Mas gusto ko pa nga sa 25 kasi alam ko na yung banat niya na ang unang tanong is, what is the purpose of your travel? Ganon. So, sa 20, okay na nga kahit saan, sabi ko naman. So, pumila ako sa window 27 kasi yun yung tinuro. So, may 3 pang tao before ako. 1, 2, 3. So, doon lang ako sa focus. Nakafocus sa kanya. Ang itsura niya is very
yung sexy, teen, pero siya yung pinaka-senior sa lahat ng consul. Short hair siya, American lady. At ito pa, ang dilema ko is mahina ang pandinig ko. Natapat ako sa pinakamahinang boses na consul. Kasi ang itsura ng consul is ganyan siya, nakapustura siya na ganyan. May mic sila. Ito yung mic, ito yung bibig niya. So, hindi mo talaga marinig yung boses. Yung window 25, 26, 28, 29, naririnig ko yung mga boses ng mga consul. Pero bakit yung consul na nasa harap ko hindi ko marinig? So, ewan ko yung nasa una, pangalawa, okay na. And then yung pangatlo, before ako, yan si ate, ini-interview siya. Naka 4 times siya na, again, ma'am, again, gumaganon siya, again, ma'am. Kasi ako mismo hindi ko rin marinig eh. Ano ba sinasabi nito? Ba't ako natapat sa tahimik, sa hindi malakas ang boses? Eh, binging ako eh. Yun ang problema ko eh. Sa page nga ng US Visa, tinanong ko yun eh. Kasi ang problema ko talaga is yung pandinig. Ayan. So 4 times nga si ate again, ma'am, again. Eh, nakita ko sa itsura ng consul na medyo nag-smirk siya na gano'n or sumisimangot siya. Na ayaw niya ng gano'n. Ayaw ata nila ng gano'n. So, hindi ko nga din narinig kung I'm sorry ba or ano. Dahil ako na yung next eh. Pagpunta ko, syempre, Zen Aura daw, ganyan. Pero nakamasa, kahit nakamas ka, smile ka pa din. Lapit ako na ganun. Good morning, ma'am. Happy New Year. Inunahan ko na siya. Oh, good morning. Sabi niya na ganon. So, ganyan ang ko sa passport ko. Good morning, ma'am. Happy New Year. So, i-shoot ko daw sa basket yung passport. So, na-shoot na siya na ganyan. And then, alam mo yun? Ako na pala, ganon. Tapos, asan ba? Ano mo kasulat? So, ang una niyang sagot is very slang na very mahina ang boses. I see in your application that you're going to Alexandria, Virginia and what goes to that? Ganon yun. Talagang very slang. Kaya ako naman, sabi ko naman, syempre, mahina nga yung boses niya. Ang sabi ko sa mind ko, hindi dapat ganon na nag-a-again and again ako. Babasahin ko yung buka ng bibig niya. Ayan. Kaya talagang ako, smiling, nakatingin ako sa kanya, eye to eye, ganyan. What are you going to do there? So, yun lang narinig ko. What are you going to do there? So, ang sabi ko is, yun nga, ano? Hindi, pero sumagot ako talagang nakaganyan kasi ako, ganyan talaga ako. Kasi ito yung pinakamalakas ko na pandinig. Yung sinabi ko, what are you going to do there? For short vacation, together with my husband who has already a visa, sabi ko. Who has already a visa. And Virginia is for lovers. Gumanon kasi ako. Virginia is for lovers, sabi ko. Natawa siya. Yung serious siya na mukha na nagtatype sa ano. Ganyan. Gumanon yung consul. So, nakrock ko yung, yung seriousness niya. So, sabi ko, dali lang palang patawarin nito, Sabi ko, me and my husband is a nature lover and a history lover. So, we want to experience the historic and romantic. Pero hindi gumaganyan yung kamay ko, Ganyan lang siya. Kaganyan siya. Kasi bawal din malikot yung kamay. We want to experience the romantic and historic place of Alexandria, Virginia. Alright, sabi niya na gano'n. So, nakangiti pa rin siya. Ang cool nga eh. Tapos, ano na nga yung mga next kong sinulat ko eh. Oh, and by the way 1 month before my interview, nagsulat-sulat din ako ng possible questions sa akin. Pero, ito yung final na questions na tinanong niya. Ito yun eh. Yan. Ito, 7. Sinulat ko para hindi ko makalimutan. Yun na nga yung first question. What are you going to do there? Tapos, ang next question niya is, when is his last travel in United States? So, tinanong yung husband ko kailan daw ang last travel niya. And then ako naman, dahil sa sobrang slang niya, gumaganon din ako. Ewan ko ba kung bakit, gumaganon ako. Sabi ko, in 2018, he entered into schooling in Philippine National Police Officership, and in 2019 he graduated. 2020 it's pandemic and we got married, so we do not have a chance to travel together. So yun yung sinabi ko. And then okay, alright, gano'n naman siya ng ganon. And then yun na nga, and after nun, merong isang consul na lumapit sa kanya. Siguro siya yung pinaka-senior consul, kaya siya yung nilalapitan. So, wait a minute, sabi niya,
tinakpan niya muna yung gano'n, nag-usap sila nung consul, siguro may tinatanong yung consul, ganyan-ganyan. And then, ako, I stand straight pa lang, nakangiti, ganyan-ganyan. So, nawala naman na yung kaba ko nung kaharap ko na rin yung ano, kasi nakukuha ko na yung kiliti niya. Yun, hulihin nyo yung kiliti niya, napatawa ko siya eh. Kaya sabi ko, okay naman siguro ito. Yan, ngiti lang ako. Oh, I'm sorry, binuksan niya ulit yung window niya, and then proceed siya sa next question. And what is he doing? Sabi niya na ganon. So, explain ako, blah, blah, blah. He's a Philippine National Police Officer, ganyan, ganyan, ganyan. And then, dun siya nakatutok. Siguro type siya. Tina-type niya yung ano niya. And, hinanap siguro niya yung profile ng asawa ko. Ganyan, ganyan. So, and then, may lumapit na naman na isang consul sa kanya. Diba? Chance, diba? Sinara niya ulit yung window. Oh, I'm sorry. Sabi niya gano'n. Tapos, so, usap-usap na naman sila. Nakalimutan na niya nga ata yung mga tanong niya sa akin. And then, pagbukas siya, oh, I'm sorry. Sabi na naman niya gano'n. And then, ang next question niya is, hindi ko naintindihan, pero parang siguro, ang sabi, are you gonna travel by yourself? Parang gano'n siguro. Dahil nakalimutan niya na siguro yung history ko. Dahil may mga umiistorbo sa kanya. And then, tinawanan niya yung sagot, yung tanong niya. Parang, hindi ko rin masyadong narinig yun eh. Ewan ko ba kasi ang hina ng boses niya. So, yung tumawa siya. Gumanon kasi talaga siya. Tumawa siya. E di ako naman, dahil hindi ko rin naman narinig. Yes, ma'am. Ganyan naman ako. Tumawa. Nakitawa na rin ako kung ano man yung tinatawanan niya. Pero hindi ko naintindihan kung ano yun. And then the fourth question is, when did you get married? Edo, siguro tinetest niya ako dito. When did you get married? And then sabi ko naman, in December 2020. Hindi ko na nga nasabi yung araw eh, di ba? Dapat pag ikaw yung kinasal, diba? December 22, 2020. Pero, ewan ko ba kung bakit ang December 2020? Sabi ko lang naman. Alright, type siya. Hindi ko siya nakatingin sa akin. Then, what do you do for a living? Sabi niya. And then, ako naman, I'm assistant manager in my capacity as blah, blah, blah. I'm almost 8 years. Ganyan. So, okay. Sabi niya, type. And then, have you traveled outside the Philippines? Yes, ma'am. I've been to 3 countries in Asia, in Singapore, South Korea, and Taiwan. And type siya, ganyan. Pero nakasmile na rin siya. Kasi siguro nakasmile din ako. And then, yung last question is, when is your last travel outside the Philippines? Sabi yung ganon. And then sabi ko, sometime in November 2019. So, type siya. And then, after nun, congratulations, your visa is approved. Wait for 2 to 3 weeks. And so, yun. Wala siyang inabot sa akin. And then, ako naman, gulat ako kasi, yun lang yung mga tanong sa akin. Pero, gulat ako, sabi, gumana na ulit ako. Alam mo yung pa-o ko? Sabi ko kasi slang siya eh. So, medyo, gumana ako. Thank you very much and blessed Happy New Year. Then, Happy New Year too, sabi niya gano'n. And then, yun na! Nakuha ko na rin ang aking US visa passport. And of course, syempre, very thanks po sa East Coast Visa Consultancy dahil kahit gabi na yun tumawag pa rin sila sa akin. In-orient nila ako kung ano yung mga possible na pwedeng magawa doon. So, yun. And ano pa ba? Hindi ako masyadong naratel kasi yung nasa hotel ako. Kumain ako gumising ako ng 5 AM, nagbihes, and then nag-buffet pa kami. Kumain ako ng napakarami. And then, nung kinagabihan noon, nanood pa kami ng sine with my husband, yung Mama Sapano. So, tinulog ko lang, parang wala lang. Pero